Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Time check muna tayo. Philippine Standard Time po natin ay alas 5 na po ng umaga. Aba, Biyernes na naman, kaya naman I'm sure trending na naman ang hashtag Thank God It's Friday. Aba, syempre, marami po sa ating mga kababayan ang ganadong papasok sa opisina dahil syempre, ito po ang last day ng kanilang work week. Kaya naman ngayon po ay bango na po kayo para hindi po kayo malate. At syempre, salubungin na po natin ang araw na ito live mula sa Pag-asa Weather and Forecasting Center. Ito po ang Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo, una maghatid sa inyo ng pinakabagong ulat panahon. At kung kayo po ay naka-online, mapapanood din kami via live streaming sa www.ptv.ph. Kasama niyo po ngayong Friday morning, May 9, 2014. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa. At sa punto ito mga kababayan, para nga naman po magabayan tayo sa inaasahan lagi na panahon para po sa araw na ito at sa mga susunod pang mga araw, makakasama po natin si Mr. Alvin Pura na weather forecaster na Pag-asa. Good morning, Mr. Pura. Good morning sa iyo, Mort. Good morning din sa inyo mga viewers. Mr. Pura, dahil nga po naglabas ang Pag-asa ng El Nino Watch itong mga nakalipan sa araw, ay ngayon po ay iba yung pagbabantay na po ang ginagawa ng ating mga kababayan. Hindi lang po yung kinaukulan, kundi pati na rin po yung ating mga kababayang magsasaka. So sa ngayon po ay ilan po mga areas dito sa Luzon ang nakakaranas na ng problema pagdating po sa ating mga pananim. At marami rin po ang nagtatanong, maglalabas po ba ang Pag-asa ng advisory tungkol po sa drought o yung malawakang tagtuyot dito sa ating bansa? Sa ngayon, Amor, nasa average pa rin naman yung ating mga temperature na nakukuha. Bagamat medyo mainit nga at medyo may natutuyo na rin mga pananim at mga kalupaan. Wala pa naman tayong inilalabas na advisory tungkol sa tagtuyo dahil hindi pa rin naman nagsisettle or hindi pa nagsisimula or wala pa tayong konkretong ebidensya ng pagpasok ng El Nino sa ngayon at nasa neutral conditions pa rin tayo. At maaari din namang nasa posibleng weak or mahina pa yung ating El Nino. At pag meron tayong weak El Nino, halos konti lang ang diferensya nito. Kagaya nga noong 2009 at 2010, halos hindi naramdaman ang diferensya ng ating El Nino. Subalit nung 1998 nga, meron tayong napaka-lakas or strong na El Nino, kaya ito ay nagdulot ng tagtuyo at malawakang tagtuyo nga dito sa ating bansa. Okay, so ayan po mga kababayan, linawin lamang po natin. Sa ngayon po ay wala pa pong inilalabas ang Pag-asa na advisory. Tungkol po yan sa malawakang tagtuyot o drought dito sa ating bansa. Dahil sa ngayon po, as of now po ay meron pa po tayong neutral condition tungkol po yan sa ating climatic condition. At sa ngayon po ay wala pa naman po talagang konkreto na ebidensya para po dito po yan sa assurance na meron po tayong El Nino talaga. Pero syempre, nagkaroon lang po tayo nitong El Nino Watch para lang po tayo abiso na meron pong posibilidad na magkaroon nito sa mga susunod pa mga buwan. Kaya po patuloy po natin yan tututukan dito lang po yan sa Panahon TV. At Mr. Pura, ito po dahil nga po ngayong buwan na ito ng Mayo, inaasahan po natin na mas magiging mainit po ang ating panahon. At ayon nga po sa Pag-asa, ayon po sa inyo, ay kadalasan po kapag ganitong buwan ng Mayo, dito po natin na itatala yung mga record-breaking na maximum temperature. So para lang po mabigyan natin ng ideya ang ating mga manonood, saan-saan po ba mga areas, posible po yung pag-akyat pa ng ating temperatura o yung pagkakaroon po nila ng matindi pang pag-init ng ating panahon sa mga susunod pa mga araw ngayong buwan na ito ng Mayo? Baka more posible nga na mas matataas or highest maximum temperature ay naitatala nga sa buwan ng Mayo. Usually yan first hanggang second week ng May. Ganun pa rin po, magiging mainit pa rin sa mga area ng Tuguegarao kung saan tayo nakakapagtala ng matataas na temperature, dyan sa Cabanatuan, dyan sa ilang bahagi po ng Zambales. Subalit, pagkatapos or pagpasok naman ng end ng May or second hanggang last week ng May, nagiging mas maulan na po tayo. Kaya po binapababa niyan yung ating average maximum temperature. Kaya hindi po naglalayo or hindi po, kukunti lang ang diferensya ng ating average maximum temperature. Kagaya dito sa Quezon City, Science Garden, 35 degrees ang ating maximum temperature sa buwan ng Abril. Pagpasok ng Mayo, nagiging 34.7. Bagamat nakakapagtala tayo ng mas matataas na temperatura, kagaya ng 36.4 na siyang pinakamataas nating temperatura sa buwan ng Mayo, ay pinapababa naman ito ng second half
ng May dahil nga po nagpapasok na yung ating mga thunderstorms at mga pag-ulan. Dito nga sa area ng Tuguegarao, 35.4 ang ating average maximum temperature sa buwan ng Abril. Pagpasok po ng Mayo, nasa 35.8 lamang po yan. Halos konti po ng diferensya. Sa area naman ng Baguio, nasa 25.8 ang ating average maximum temperature ng April. Pero pagpasok ng May, nasa 25 degrees na lamang po yan dahil nga po pinapalamig yan ng ating second half ng ating buwan ng Mayo. Ayan, so inaasahan po natin na karamihan po sa mga makakaranas ng mainit pa rin panahon ay karamihan pa rin po yung mga lugar dito po yan sa atin sa Luzon, lalong-lalo na sa may Tuguegarao City, ganun din po sa may Cabanatuan, Nueva Ecija. Kaya po patuloy po nating babantayan din ito nga development sa pag-akyat pa ng ating mga temperatura. Pero nabanggit rin po ni Mr. Pura kanina na posible po na sa last week, yung po mga last part dito po nga buwan na ito ng Mayo, maaari na pong magkaroon tayo ng unti-unting pagbaba sa ating temperatura dahil nga po yan makakaranas sa po tayo ng madalas na pag-ulan at syempre pagkidlat, pagulog. At Mr. Pura, ito naman po usaping temperatura pa rin tayo. Saan-saan po ba natin naitala yung pinakamatataas na temperatura kahapon, araw po yun ng Huwebes, May 8, 2014 dito sa ating bansa? Kahapon, naging mainit pa rin ang ating temperatura at wala naman tayong increment or masamang panahon na nakaapekto sa atin. Dito po sa Cabanatuan, nakapagtala tayo ng 38.5 degrees Celsius, samantalang dyan sa area ng Tuguegarao, kasama na dyan ang lugar ng Naiya, 37.5 degrees Celsius ang ating naitala. Dito po sa area ng Mindanao, sa General Santos, nakapagtala tayo ng 37 degrees Celsius, at sa area naman ng Sanglipoy, Cavite area, 36.1 degrees Celsius ang ating naitala. At samantalang dito po sa area ng Science Garden, kasama na dyan ang Port area, 36.0 degrees ang ating naitalang temperatura. Ayan ako, grabing init po talaga ang naramdaman ng ating mga kababayan, lalong-lalo na sa Cabanatuan na umabot ng 38.5 degrees Celsius. So imagine po kung gaano na lamang kainit talaga yung panahon kahapon dyan. At maging dito po sa Science Garden, Quezon City, dito po yan sa Metro Manila, ay nakapagtala po tayo ng umabot ng 36 degrees Celsius. At Mr. Pura, ito naman magpapatuloy po ba ang pag-iral ng easterlies dito sa ating bansa? Ano po bang inaasahan nating lagay ng panahon para po sa araw na ito ng Biyernes? At syempre dahil nga po Friday ngayon, marami po sa ating mga kababayan na nagpaplano na ng kanilang mga activities para sa darating na weekend. So idamay na rin po natin ano po bang inaasahan din nating lagay ng panahon sa darating na Sabado at ganoon din po sa Linggo. Amor, wala naman tayong nakikitang posibleng bagyo or posibleng anumang sama ng panahon na pumasok sa ating loob ng Philippine Area of Responsibility. Fair weather pa rin po ang ating inaasahan sa malaking bahagi ng ating bansa sa susunod na 2 araw. 2 hanggang 3 araw, kasama na po dyan ang weekends. Easterlies pa rin ang ating prevailing weather system. Fair weather po tayo sa umaga, manipis po ang ating kaulapan. Subalit pagsapit ng hapon, mapapansin po natin na nagiging mas maulap po tayo. At meron pa rin nga tayong posibilidad ng mga localized or isolated or yung mga pulo-pulong mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog kagaya po ng nangyari sa malaking bahagi po ng Metro Manila kahapon. Okay, magandang balita po yan para sa ating lahat dahil sa ngayon po ay wala naman po tayong namomonitor na bagyo o sama ng panahon na posible po makaapekto sa ating bansa sa susunod na 2 hanggang 3 araw at inaasahan po natin ang generally ay fair weather pa rin naman sa malaking bahagi ng ating bansa. At kaugnay pa rin po ng forecast natin para sa araw ito na Biyernes ay meron din po tayong tinatawag na heat index. Ngayon nga po inapailawanag din po ng Pag-asa. Ito nga po kapag po dinagdag natin yung relative humidity sa ating air temperature. So yan po yung talaga pong what it feels like. So yan po yung talaga pong aktual na nararamdaman ng ating katawan. Yan po gaano kainit nga ba yung ating nararanasan. So ngayon pong araw na ito ng Friday, meron po ba kayong inilabas? At ano po bang inaasahan natin na forecast heat index? Dito po yan sa Metro Manila, Metro Cebu at syempre ganoon din po sa Metro Davao. Para sa area ng Metro Manila, meron tayong alinsangan na mararamdaman na halos umabot sa 39.3 degrees Celsius. Dito naman sa area ng Metro Cebu, ang pakiramdam po niyan ay parang 38.1 degrees Celsius. Sa Metro Davao naman, 37.7 degrees Celsius. Yan po ang ating relative humidity, yan po ang sukat na kung gaano pa kayang tanggapin ng hangin ang moisture. So pag mas taas po ang ating relative humidity or mataas po ang ating heat index, parang mas maalinsangan po or mas mainit po talaga ang ating pakiramdam. Pagka po ang ating heat index ay pumalo na po sa 32 hanggang 41 degrees Celsius, posible na po tayong magka-heat cramps niyan at madali po tayong mapapagod at posible rin po yung ating heat stroke kapag tuloy-tuloy po ang ating ginagawa. Kaya po iba yung pag-iingat at uminom po tayo ng tubig at kung hangga't maaari, umiwas po tayo sa direktang init ng araw.
Again, mga kababayan, yung pong inilalabas natin na air temperature, iba pa po yan doon sa mararamdaman talaga ng ating katawan. So yan po yung tinatawag natin na heat index. So yan po yung talaga nga kung gaano nga ba kataas yung temperature na pwede pong maramdaman ng ating katawan kapag po naidagdag na ito nga air temperature, pati na rin po yung relative humidity. Kapag po pinag-add na yan, mas mainit po talaga yung ating mararanasan. At Mr. Pura, panghuling katanungan na lamang, dahil ngayon po ay mainit na rin usapin ang tungkol dito sa climatic conditions dito sa ating bansa. Kung babalikan po natin yung lagay ng ating panahon noong nakaraang taon, same month, that's May 2013, ano po ba yung naranasan nating lagay ng panahon noon? Nagkaroon din ba tayo ng possible na onset ng El Nino noong mga panahong yon? Amor, wala tayong El Nino last month. Sa ngayon, yung ating mga naitatalang, or last year, wala tayong naitatala pang matataas na temperatura or pasok pa rin sa ating average temperature yung ating mga natatala sa ngayong taon kumpara sa last year ng May. Ang May 3 natin, 2013, nakapagtala tayo ng 36.4 degrees Celsius. Yan po ang pinakamataas para sa area ng Quezon City Science Garden. Naitala na po yan natin. Ngayon, May 1, 2014, nakapagtala po tayo ng 36.4. So, pasok pa rin po tayo or halos parehas pa rin ang ating naitatala. Kung tataas man po yan, hindi na po natin inaasahan na ganun kalaki yung ating diferensya na makukuha. Dito naman sa area ng Tugigaraw, nakapagtala tayo ng 37.5 degrees Celsius last year sa buwan ng May. Nakuha na rin po natin yan sa ngayong taon na to para sa buwan ng Mayo. Subalit sa area ng Baguio, nakapagtala po tayo ng 27.6 degrees Celsius. Last year yan ng May, sa ngayon hindi pa po natin naaabot yan or wala pa tayong ganyan, pero halos parehas pa rin po yung ating naitatalang mga temperatura or pasok pa rin po tayo sa annual average, hindi pa rin po nag-onset ang El Nino, nasa neutral conditions pa rin po tayo. So, ibig sabihin lamang po nito mga kababayan, kung babalikan po natin ang ating kasaysayan o noong nakaraang taon, that's May 2013 nga, ay wala naman po tayong naranasan o na pagbabago sa ating climate. At yan po nakaranas pa rin po tayo ng neutral condition. Diyan po yan sa ating climatic condition dito sa Pilipinas. At maihahalin tulad pa rin naman po natin yung nararanasan nating lagay ng panahon ngayong kasalukuyan May 2014 sa naranasan natin noong nakaraang taon. So ngayon po wala pa naman pong significant talaga na pagbabago. Kung titingnan po natin yung ating mga temperatura ay nasa normal pa naman o yung average maximum temperature. So maraming salamat po Mr. Alvin Pura sa binahang impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. At natunghan nga po natin at nakasama po natin na nagbahagi ng kanyang kaalaman at syempre po ito po nga lagay ng ating panahon para sa araw na ito ang isang weather forecaster na Pag-asa. Ngayon dumako na po tayo sa ating sunrise at sa sunset. Sisikat po ang ating araw mamayang 5:30 ng umaga at lulubog naman po yan 6:15 p.m. Ang moonrise naman po natin magaganap po yan 1:31 p.m. Ang moonset po natin ay 1:80 ng madaling araw at para po sa ating illumination meron po tayong 68%. At sa darating po na May 15, magkakaroon po tayo ng full moon. So, ibig sabihin po nito, maliwanag ang ating buwan dahil nga po fully illuminated po yan. At ibig sabihin po nito, malakas rin ang gravitational pull kaya po posible na mas mataas kesa po sa normal level ang ating high tide at mas mababa naman po pag meron po tayong low tide. At matapos naman po ang apogee noong May 6, ngayong May 18 naman ay magkakaroon tayo ng perigee. Ibig sabihin po ng perigee, ang buwan ay nasa pinakamalapit naman na distance mula po yan sa ating mundo. Kaya po kumpara sa normal size nito, mas malaki po ang appearance ng ating moon kung ating obserbahan sa ating kalangitan. At yun naman po, pag-usapan naman po natin ang ating tidal predictions. Ito po ay courtesy of Namria. High tide po natin 8:31 ng umaga, yan po ay 0.53 meters. At ang low tide naman po natin 11:10 a.m., yan po ay 0.53 meters. Magbabalik pa po ang Panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala.